Mic test, yo. Yo, good morning. So, tong video na to tungkol sa siguro gusto kong mag-confess sa harap ng camera. Kasi gusto ko na mag-focus sa kumbaga hindi siya self-improvement eh. Ano siya, kumbaga parang rehab siya. Rehab yung parang gagawin ko para maibalik yung sarili ko dun sa dati kong sistema. So, kung talagang nanonood ka siguro dito, team solid ka. Kasi we are averaging 50 viewers per live siguro. Per video, no? So, salamat dun. So, ayun. Ba't ako magre-rehab? Hindi yung rehab na na institusyon or i-rehab ko yung sarili ko para maibalik ko yung mga good habits ko. Kasi, parang napansin ko, okay lahat kapag nasa tamang sistema ko. Pag tama yung sistema ko, maganda yung mga nangyayari. Or maganda yung lahat. Maganda yung takbo ng lahat. So, papakita ko dito sa series na to. So, dito sa mga susunod na video, upload ko laging ganito, mga 6 a.m. No, mag-upload ako lagi. Every day siguro. Hindi ko alam kung ilang days, pero basta. Hindi, siguro minimum, no? Hindi, kailangan ko mag-commit eh. Hindi ka pwedeng pasupot-supot eh. Sige, magko-commit ako ng 10 days straight. Yan muna, 10 days straight. So, dyan, ibibuild natin yung habit. Sa mga nakakilala kasi talaga sa akin, meron akong habit na kaya ko yung hustle ko, no, sa mga nakilala sa akin. Kaya kong bumanat sa trabaho ko ng 10 days straight. Pucha, ang hirap nun. Sa linya ko, mahirap na yung 10 days straight. Live seller. Yan, yung ginagawa ko, live selling. Mahirap yan dahil nakapagod, sistema. Anyway, balik tayo dito sa main focus na itong vlog na to, or hindi ko alam, basta parang hindi ko siya iniisip na gawin eh, na content eh. Inisip ko siya na nagdo-document ako na gusto kong balikan to para sarili ko na lang din yung magtuturo sa akin kapag nawawala ako sa linya ko. No, so, ano bang tinutukoy ko dito? So, pansin ko kasi, confess ko sa harap ng camera ngayon na fucked up yung tulog ko. Hindi maayos yung tulog ko. Natulog na ako ngayon alas 3, alas 4 na dapat hindi naman. So, I mean, hindi naman kasi requirement eh. Alam mo yun, siguro kung requirement na trabaho mo yun, pucha, wala kang choice. 'Di ba? Wala kang choice, yun yung trabaho mo eh. Kailangan mo ng bread on your table eh. 'Di ba? Pero ako kasi, hawak ko yung oras ko. So, kung hawak mo yung oras mo, might as well, ayusin mo na yung pinaka magandang schedule na kaya mong gawin. 'Di ba? Hindi porket gano'n, igagawin mo na lang kung ano. Anyway, tsaka mas ayoko talaga yung nagpupuyat. Kasi alam ko masama siya sa health eh. So, dito, i-rehab ko yung sarili ko na maayos yung tulog ko. Tapos, sa work ko kasi, pagising ko, ganito, tulad ngayon, kakagising ko lang. So, pagising ko, gagawa ko ng kape ko. Yan yung sistema ko. Gagawa ko ng kape ko. Tatrabaho ako. Tapos, more on upo, tayo. Hindi ako naglalakad. So, kung titignan ko yung steps ko dito sa cellphone ko, i-screenshot ko siguro. Ito yung fudge. Ito. Ayan yung May ko. Yan yung May ko na steps. So, sa loob ng isang araw, siguro pinakamababa, meron lang akong 912, hindi kita 912 steps per day. Alam niyo bang sobrang unhealthy yun? 912 steps a day. Yun lang yung meron ako. Ang tao dapat, kung di ako nagkakamali, at least 10,000. Pero since sa Pilipinas naman tayo, wala naman tayo sa Japan, wala naman tayo sa Korea na more on talagang ang sarap maglakad. Tsaka parang binild nila yung community nila para maging makapaglakad-lakad sila. Yun siguro yung kailangan ko ibalik. Enough with excuses. Ang init. Paano hindi mainit? Gigising ka alas 10. Magkakape ka pa. Pagpalagay mo isang oras, muni-muni ka pa. So, hindi ka na talaga maka-move forward dun sa gusto mong gawin. No, kasi nga, ang init na eh.
I mean, pwede akong bumili ng treadmill, pero parang niyayakap ko lang. Kasi meron mga treadmill na, meron sa, gusto ko yun eh. Anong pangalan na ito? Flexi Spot. Na parang bagay dito sa standing desk ko. Yung standing desk ko, iaangat ko sa pinaka mataas sabay. Habang nag-work ka, nag-treadmill ka. Kasi susok-sok mo lang siya sa ilalim. Tapos ta. But, then again, naisip ko, hindi laging porket kaya mo, yun na yung solusyon eh. Alam mo yun, parang baka meron pang mas okay na solusyon, like gumising ka na lang ng maaga. Hindi dahil na ayoko siyang bilhin, pero ganun pa rin. Ganun pa rin yung mangyayari. Gigising pa rin ako ng alas 10. Again, hindi ko naman to trabaho na sinasabi sa ng boss ko. Ang kalaban ko yung sarili ko eh. Na parang kung ayusin ko yung sarili ko, edi mas magiging ayos. 'Di ba? So anyway, ganun ko siya nakikita na parang, hindi, gawin mo yung 'di ba? So, tapos na ako dun sa tulog. Pangalawa naman, pag nakikita ko talaga si Julian, yung anak ko, pag nakikita ko siya, may sinasabi, naalala ko pa rin yung promise ko kay Julia. Yung promise ko kay Julian, hindi, pagkalabas na natapusin ko lang lahat ng stress, i-quit ko na talaga tong vape ko. So, second confession natin, vape, Yossi. No? So, Yossi, para mas kadiri pa, no? Yossi, gusto ko siyang i-quit, pero lagi ko lang siyang gusto. So, dito sa series na to, siguro ipapakita ko sa inyo na ibabalibag ko to. Kasi hindi na siya healthy eh. I mean, from the start, hindi siya healthy. Nagsimula ako ng pag-iyosi ko dahil siguro, cool, kaibigan, di ba? Parang, masarap na, parang meron kayong mga pagka-identity na parang, pare-parehas kami nagaganto at sabihin natin i-testing. Doon siya nagsisimula. And then, after that college days naman, parang, may kabanding ka na kasi, talaga sa eskwelahan nyo, ganun ka din, nag-iossi ka din. So, yun naman. Yun na yung parang dire-diretso. Hanggang soon, kakainin ka na ng sistema na kasama mo na siya sa pag-CCR ka. Kasama mo na siya after mo kumain. Hindi mo na siya matigilan. So, lately, dahil sa stress and everything, parang ito na yung sandal-sandal ko. And parang feeling ko, kapag sobrang addict ka sa isang bagay, hindi ka addict sa isang bagay. Parang hindi master. Pangit ang master. Parang, alila. Yung mas pangit. Alila ka ng, alila ka nun ng kinokonsume mo. So, yun. Kung talagang hindi mo mapigilan yung sarili mo, di ba? Hindi mo mapigilan na parang, vape ako, ganito. Kasi sa mga OA mo naman, bakit parang ganyan? Hindi. Alam ko sarili ko na parang, hindi ko na siya kaya nang wala. Hindi ko kaya hindi ko kaya tumakbo isang araw na hindi ako umiipak. So, dito, again, huwag yun ang i-judge. Alam ko, pangit yun. Masama yun. Pero enough is enough. May bata na tayo na gusto nating makasama ng mas matagal. So, hindi ko papaabutin na umabot pa siya ng grade 3, grade 4. Alam mo yan, habang tapos siya. So, lalabanan ko na yung mga dapat kong labanan dahil yun yung pagiging lalaki, men. 'Di ba? Kung baga kung palambot-lambot ka, di mo isipin, tatakasan mo lang mga problema, mahayaan mo lang. Hindi yun nakakalalaki. Para sa akin. 'Di ba? So, ito, mag-video ako para mas nakakahiya kapag nakita nyo ako, nakasalubong nyo, or kakilala kita, nanonood ka nito. Di ba parang nakakaya magkasama tayo na napanood ko to si Joe binalibag niya yun Tsaka napanood ko yun sa vlog niya, sabi niya mag-quit na siya, hindi naman. So parang di ba nakakaya na sa internet na. So ito yung mga little ways ko para i-document tong ginagawa ko. Tsaka napansin ko kasi, nawala ako. Anyway, yun yung second. So una, tulog. Pangalawa, itong bisyo ko. And then, pangatlo, yung workout routine ko. Kasi nawala talaga siya. Ang routine ko talaga, gigising ako ng around 7 to 8 a.m. 7 to 8 a.m. Gising ako, magkakape ako. Kinakape ko na siya agad para after mga 30 minutes na gagamit ko yung caffeine, yung energy. So, yun. Ganun ginagawa ko. Na nawala siya. Like, medyo umangat yung dopamine, addiction ko. Ano yung dopamine addiction sa mga hindi nakaalam? Ano siya? Yung dopamine na nakukuha natin sa phone, yung kaka-scroll natin, kaka-consume natin ng endless content. May tinatawag sila dun doom scrolling, something like that. Di ko alam. Yun. Pero naririnig ko kasi yun Hindi ko lang alam kung para dun talaga yun. But anyways, yun yung reason kung bakit
nalalayo ako dun sa sistema ko. Doom scrolling. Ang simple lang, no? Walang bayad, free. Although, may bayad kasi nagbayad ka ng internet pala, no? Pero, yun yung pinaka, feeling kong ang liit na bagay na hindi ko napapansin, nasisira na pala yung sistema ko, nasisira na pala ako. I mean, nagtatrabaho ko, okay lahat, tuloy-tuloy. Pero, bumabalik na naman yung pagkataba ko. Dito ako, mabagal bumalik yung timbang ko ngayon. Siguro dahil hindi na ako makain pag gabi. Pero, yun yung kailangan kong gawin. Yung doom scrolling, men, sobra. Isa pang epekto nun, gaano kasama ang doom scrolling. Hindi mo siya mapigilan eh. Consume ka ng reels, ng tata. Although may napapala ako. Yung dino-doom scroll ko, puro meron ako matututunan. YouTube, meron ako matututunan. Meron ako makakuha. Tulad nito, isa sa mga kinonsume ko kung bakit parang naisip ko na, ang ayos ko sa business side, sa financial side. Kasi rumarat-rat ako. So, ba't di ko isabay? Financial side, health side, tsaka health kasi nga yung fitness mo, rarat-rat ka ng ganyan, tapos financial, tapos itong hobby ko, which is itong YouTube. Ang YouTube kasi, ginagawa ko lang naman to para mag-document. Wala akong hinahabol na clout. Pag sinabing clout, influence. Wala akong gustong i-build na community talaga. Gusto ko lang siyang gawin. Hindi ko siya kinakarir. So parang sabi ko, ba't di ko siya karirin? Ba't di ako mag-daily upload? And I wanna see what happens. 'Di ba? Kasi parang naisip ko lang din, meron akong nalapitang mga tao. Alam niyo naman 'yun sa mga nakakaalam sa akin. Ang business ko kasi Underground Limited yung pangalan niya. Tapos parang napangatawanan ko siya. Na sobrang underground ko, ang hirap kalkalin kung anong achievements ko, ang hirap kalkalin kung anong ginagawa ko, ang hirap kalkalin kung ano ba talaga ako. Ano bang mga nagawa ko talaga. So, kung lalapit ka sa isang tao na malaki or sakto ka-level mo, mas mataas ka pa nga, or pwedeng mas mababa ka, either way, hindi ka papansinin kasi wala kang clout. Para sino ka ba? Kasi nga hindi nila makita yung shit mo. Alam mo yun? So, yun lang naisip ko na parang ito yung cravings ko ngayong taon. Na parang ipakita ko din talaga kung ano yung kaya kong ibigay sa lamesa. Like ito, yung gusto kong simulan is focusing ako ng building good habits. 'Di ba? Building good habits para mas maging maayos ka. Siyempre, parang basically babagsak din yan sa pag-i-improve ng sarili. 'Di ba? So, nag-start kasi ako, ang haba na itong video na to, 13 minutes, pero babagsak din kasi yan sa parang feeling ko ito yung clout na bagay ako and may resibo ako. Alam mo yun? What do I mean by resibo? Sa mga hindi nakakilala sa akin, pero maganda kasi sa podcast to like ikwento ko paano ako nagsimula pero short story lang. Nagsimula ako sa pagiging minimum wage worker. Graduate ako ng college, minimum wage worker. Patalon-talon ako ng trabaho para mahanap ko yung sarili ko. Alam mo yun, parang hindi kulang tong 13,000. Kulang to. Talon ka dyan, lipat, hanggang nag-end up ako ng pinakadulo kong trabaho. Nung nag-pandemic, nawalan ako ng trabaho, wala akong choice. Kaya sabi nila, your best choice is nalimutan ko. Parang yung pinaka-best choice mo talaga, yung nag-iisang choice mo na lang. Kapag wala ka ng choice, yun na yung best choice mo. Parang kumbaga, nasa ilalim ka ng tubig, meron ka pa bang, alam mo yun, malulunod ka. Parang, anong gustong-gusto mong gawin? Gustong-gusto mong huminga. Gusto mong huminga ng sobra. Kasi yun yung nade-deprive ka. So parang, ganun lang din dito. Ayun. I hope clear yon kung ano mong mga nasabi ko dito, and yung mga susunod na content din pala is puro focus tayo ng self-improvement, focus tayo ng building good habits. Kasi, yun nga, again, alam ko qualified ako dito
alam ko qualified ako. Kasi kung sino mang talagang tututok dito, pwedeng pwedeng mabago talaga yung buhay mo ng hindi siya mabago like pag nakinig ka sa akin putang inang yaman mo na, gets mo, hindi siya ganoon eh, hindi siya ganoon. Parang mas makakapag-isip ka ng maayos, alam mo, mas maayos yung katawan mo, sabay natin ayusin yung katawan natin. Siguro dito madami ako eh, parang dating in relationship, siguro kahit papaano qualified din naman ako kasi I have a masabi na ba natin yan? Successful marriage. Pwede na rin siguro yun, no? Kasi, kasal ka, may anak ka. I mean, it's not perfect, you know? But, madami akong pwedeng i-share sa inyo na I think kung saan tayo qualified, saan tayo may sinabi, saan tayo, yun talagang pwede kang malagay sa tama pag nakinig ka dito or hindi naman sa tama, pero parang, sabi nga nila, di ba? Makinig ka sa taong gusto mong, naabot yung buhay na gusto mo. So, hindi naman sa mga boss, no? Kung ayaw nyo po dito, or feeling nyo parang, kailangan nyo kasi mag-research di ba? Kasi parang, bakit mo papakinggan yung taong di mo namang kilala? Di ba? Ano bang mga napatunayan yan? Di ba? Ano bang ganito yan? So, siguro, bago ko na lang i-end tong video na to, para sabi mo, okay, ito pala siya, no? Nagabayad ka, hindi, wag na ganun. Sabihin na lang natin, hindi yung, kasi sa mundo ng, ito ang ito ang income ko. Hindi siya sa income, bro. Ito ang, I'm earning blank in a month. Hindi siya sa ganun. Pero ito na lang sasabihin ko, we are in a household na, ito lang yung bumubuhay sa amin. And, yung hustle ko. Pero partner na kami ng asawa ko, syempre, basically. Ang cost of living namin monthly is 6 digits. Cost of living. Yun na lang siguro. No? We've traveled more than 10 countries in the last 6 years. Tama ba? Last 5 years. More than 10 or hindi. Less than 15. More than 10, less than 15. Feeling ko nagbago especially sa mga nakakilala sa akin. May kita nyo yun eh. Hindi siya sa like may kita nyo, mayaman ako, nag-flex ng pera, ganito. Putan, nakita mo, hindi nga nakapag-travel yan eh. Hindi nga, alam mo yun, kumbaga, ang totoong sumakses, may play manning maglagas. No? Tignan nyo, yung mga influencer or content creator na nagsabi ganto-ganto sila. Unless, syempre, hindi naman sa ganun lang yun. Sana hindi kayo close-minded. Sana yung mabuild kong community malawak. Hindi mo naman kailangan, paano kung hindi naman hilig mag-travel? In-invest namin sa bahay. Edi yun. Basta meron kayong nakikita na yung talagang totoo. Hindi yung flex lang. No? Kailangan meron kayong nakikitang totoo. Like, kung ano man yun. So, ayun. Siguro dito na lang to kasi hindi ko makita ilang minutes na, pero basta yun lang. Abangan nyo, mag-upload tayo lagi 6 a.m. ng umaga. Ang plano ng content yung pwede nyong pakinggan habang tumatakbo kayo para sabay tayo, 'di ba? Habang tumatakbo kayo, mapapakinggan nyo itong video na to, yung mga video na ilalabas ko habang nag-running kayo, habang nagtatrabaho kayo. Pwede siyang pakinggan para maging gasolina na hindi ka tamarin, hindi ka maging ganto, ganyan. Hindi ko alam. Basta ako gusto ko lang din may kasabay and kayo na yun. Okay? So, abangan nyo yung mga susunod natin na videos and sana ma-enjoy nyo tong series na to. Ang promise ko kanina sa inyo, kung di ako nagkakamali, is 10 episodes. So, sa loob ng 10 episodes, magre-record daily to daily. So, pag di ako nakapag-upload, pucha, bobo ka, jaw. So yun, maraming salamat. Yun lang. Kita-kits sa next video. Rat-rat na tayo ulit.